Psychological incapacity. Bahagyang narinig ni Cassie ang pagbasa para i-review ang original document na isinumite para sa petisyon nila for annulment 5 taon na ang nakakaraan. Ang ground niyon ay psychological incapacity on her part. Sila rin ang pumayag na siya ang gamiting cause para mapadali na lang ang kaso. Sinabi ni Dominic ay madali lang ang prosesong kailangan nilang pagdaanan. Ang purpose ng hearing ay para i-confirm lang nila sa harap ng West ang mga sinabi na nila sa magkahiwalay nilang statements. Pero bakit parang hindi makahinga si Cassie sa bawat salitang binabasa roon? Dahil ba ang pakiramdam niya'y account lang ang mga iyon ng mga hindi magandang nangyari sa buhay nilang dalawa ni David? Bakit ganoon? Parang ang pangit-pangit lahat. Wala bang mahahanap sa mga pahinang iyon kung paanong natutunaw ang puso niya tuwing ngingitian siya ni David noong nagsasama pa sila? Wala ba roon ang mga tawanan? Wala ba siyang ginawang mabuti sa relasyong iyon? Ano ba talaga ang pagkakamali niya? Han, wake up! Tumalon si Cassie pahiga sa tabi ng natutulog na asawa. Umisod lang si David. Sige na babe, gising ka na. Bumaling lang ito at niyakap siya. Hindi pa rin ito nagmumulat ng mata. Breakfast is ready. Hinalikan niya ang asawa sa buong muka. Kahit nakapikit ay ngumiti ito. Cassie, baka lalo tayong hindi makapag-breakfast niyan. Pwede rin, kaya lang lalamig yung food. Lika na. Bumangon siya at hinila ito patungo sa maliit nilang kusina. Nakatira sila sa isang simpleng townhouse na pag-aari ni David. Dito na nakatira ang kanyang asawa mula noong humiwalay ng bahay sa mga magulang. Nang magsimula magtrabaho sa kumpanya ng daddy niya, maayos ang bahay. Nasa decenteng middle-class neighborhood, pero malayo iyon sa pinanggagalingan ng tirahan ni Cassie. Gayunpaman ay masaya sila roon. Balik na tayo sa room. I have a better idea than eating breakfast. Pilyong sabi ni David. Ano ka ba? 2 hours kong inihanda ito kaya dapat kainin mo tong niluto ko. Binuksan niya ang nakatakpit na hain. Tiningnan nito ang nakahain sa mesa. Pritong bacon, pritong ham at sinangag. Pero hindi naman patatalo sa presentation. Nakaayos sa mga kutsara, tinidor, in a very nice arrangement. May floral centerpiece pa. See, I can cook na. Pagmamalaki pa ni Cassie. Anong masasabi mo? David smiled at her. A for effort and A+ para sa pagkakaroon ng pinakamagandang ngiti na pwedeng makita sa breakfast table sa buong mundo. Hindi mo yata gusto ang breakfast natin eh. Maktol niya nang umuso pa. Siyempre gusto ko. Paborito ko nga ang fried bacon and ham. Sabi nito, sabay upo para kumain kasabay niya. Mukhang ganadong-ganado pa itong kumain at halos naubos ang niluto niya. Later na lang niya nalaman sa ina nito na ayaw ni David ang mamantikang pagkain sa umaga at hindi talaga ito kumakain ng sinangag. At dahil sa pagmamahal sa kanya, ay kinain nito ang mga hindi nakasanayan. Their first few months of togetherness, ang pinakamasaya sa buhay ni Cassie sa kabila ng kapayakan ng pamumuhay kumpara sa kinalakihan niya. Sa halip na maghanap ulit ng iba pang trabaho, nang umalis sa kumpanya ng biyanan, nagdesisyon si David na magsimula ng isang construction company kasama ang 2 dating kabarkada sa kolehiyo. Sa umpisa ay nahirapan ng 3 lalaki sa pagpapatakbo ng negosyo, lalo pa at pare-pareho silang walang access sa malaking capital outlay. Pero dahil mga bata, magagaling at masisigasig ang mga may-ari, kung kaya ang unang proyekto ay sinundan ng iba pa sa pamamagitan ng rekomendasyon mula sa mga taong involved din sa initial project nila. Maraming projects ang magkakaibigan pero hindi immediate ang cash rewards dahil pinapaikot pa nila ang finances ng company. Hindi naman nagrereklamo si Cassie. Nahihirapan ka na ba? Tanong ni David sa kanya. Nakahiga sila sa carpet na sahig ng sala kung saan siya dinatnan nito habang nagbabasa ng isang magazine. Humiga rin ito sa tabi niya. Bakit mo na itanong yan? Nagkibit balikat ito. Wala. Naiisip ko lang na minsan kung okay ka lang sa ganitong lifestyle. Bumangon siya para umupo at tingnan ng asawa. You mean that we are not rich? Or that I can't go shopping or we don't have a permanent maid? Kaya ako nagtitimpla ng kape sa umaga? O kaya naman hindi na ako nakakapunta sa spa? And let me see, what else? No, it's been a week na since I had my nails done. And my hair? How could a Barbie doll like me survive life without hot oil? Natatawa na siya pero seryoso pa rin ito. Cassie, natatawa ka lang ngayon dahil novelty pa sa'yo ang mga ganito pero humilig siya sa balikat nito.
She inhaled his scent, loving it, loving his warmth and the feel of his chest against her cheek. I love you, David. Mawala na sa akin ang lahat ng bagay, wag lang ikaw. Kapag nawala ka sa akin, hindi na ako magiging masaya sa buhay ko and nothing much would matter anymore. So you see, I don't mind being poor as long as I'm poor with you. Her immature and irresponsible action ang dahilan ng pagkawala ng kanilang unang anak. Hindi alam ni Cassie kung sinadyang malakas ang pagkakabasa ng statement o imahinasyon lamang niya. Gusto niyang takpan ng tainga? Hindi niya napansin ang bahagyang paghilig niya kay Dominic, pero naramdaman niyo ng kaibigan. Are you alright? May concern sa boses nito nang magtanong. No, I'm not okay. Please get me out of here, Dominic. Mahinang tugon niya. Humingi ng break ang kanyang kaibigan na pinagbigyan naman ng Wes. Mabilis silang naglakad palabas ng silid. Diretso ang tingin ni Cassie. Kailangan niya makaalis ng lugar na yon dahil nagbabantang umagos ang kanyang luha. Napatigil siya sa isang koridor na walang katao-tao. Cassie? Nag-aalalang tanong ni Dominic. Halos hindi niya narinig ng nagsalita ang lalaki. Sumandal siya sa pader, fighting the urge to break down. Hindi ko na yata kaya, Dominic. Sagot niya. Sandali na lang ito, Cassie. After this, you'll both be legally free of each other. Paliwanag nito. Hindi siya nagsalita. Nangaamo naman ang boses ni Dominic. Cassie, tapusin na natin to. This session and then 2 more hearings and then... Umiling si Cassie. Nanginginig ang mga kamay na tinakpan niya ang muka. I can't go through with this anymore. Sabi niya. Why not, Cassie? Nabigla siya sa tinig na iyon. Hindi si Dominic ang sumagot sa kanya. Sa unang pagkakataon, ay natagpuan niya ang sarili na nakaharap sa mukha ni David, ng asawa niya. Halos hindi niya ito makita ng buo dahil hilam sa luha ang kanyang mga mata. Kung sabagay, ay hindi niya iyon kailangan makita. She knew every line of that face. Si Dominic ang nagsalita para sa kanya. Mr. Monteverde, I think my client needs privacy. Tiningnan lang ito ni David. No. Attorney Zaragoza, I think I and your client need privacy. Seryoso na tugon ni David. Humawak si Cassie sa kamay ni Dominic para ipalam dito na ayaw niyang paiwan. Napansin iyon ng asawa niya. Why? Wag mong sabihin natatakot ka sa akin, Cassie. Sa tinurang iyon ni David, may galit na nagsimulang umusbong sa puso niya. Bakit ba parati na lang siya ang nako-corner? Bakit ba sa relasyong ito ay parating lumalabas na siya ang guilty? Leave me alone, David. Sanay ka namang gawin yon, di ba? She didn't realize that there was so much pain in her voice when she said that. Just leave me alone. Hindi niya hinintay na umalis ang lalaki. Siya na mismo naglakad palayo rito upang tunguhin ang kotse. Sinubukan siyang sundan ni Dominic, pero itinaas niya ang kamay para pigilan ito sa pagsunod. Kaagad na bumaba ang driver mula sa sasakyan nang matanaw siya para ipagbukas ng pinto sa backseat. Nang makaupo na siya sa loob, ay isinarado nito ang pinto bago bumalik sa driver's seat. Manong, sa kondo na lang po. Utos niya. Nang umaandar na ang kotse ay saka lamang hinayaan ni Cassie ang sarili na umiyak. Malimit na bumabalik sa isipan niya ang sakit ng araw nang mawala ang anak nila ni David. Pero noong nagdaang panahon ay lumalabo na ang alaala. Matagal na panahon bago naghilom ang sakit sa puso niya. Kasing tagal ng panahon mula nang hindi na niya kayang magmaneho ng kotse. But all it took was one afternoon para bumalik lahat ang mga iyon at lahat ng sama ng loob na idinulot ng mga pangyayaring yon, nagsimulang magbago ang buhay nila dahil sa isang phone call. Cassie, this is Adrian Mendoza. Pagpapakilala ng nasa kabilang linya. Kilala niya ang pangalang yon, Finance and Administrative Officer ng kumpanya ni Daddy. Noon, at ngayon ay nasa kumpanya na ito ni David. Kaibigan din ito ang lalaki mula kolehiyo at ngayon ay business partner. Yes, Adrian. Cassie, we need to talk. Pinagbigyan niya ang hiling nito na magkita sila sa isang restaurant. Habang magkaharap sila ay inilahad nito ang financial problems ng kumpanya. The company is doing well pero may kaunti kaming problema sa cash flow. Nagpatong-patong ang mga proyekto at hindi parating on time ang collections. Hindi ko dapat sinasabi sa iyo to pero alam kong makakatulong ka at ikaw ang huling taong lalapitan ni David. We need help, Cassie. Kung hindi namin mapoproduce ang funds, ilang proyekto namin na mabibitin at baka mademanda kami. May lungkot sa tono ni Adrian nang sabihin ang huling pangungusap. Hindi nagdalawang isip si Cassie. She would do anything for David. How much do you need? 12 million to tide us over. Mabilis na gumana ang utak niya. Her father had that amount of money, but David
would never forgive her kapag nalaman nitong dumapit siya sa kanyang ama. Bahala na. Sige, pero ipapakiusap ko lang na wag mong ipapaalam kay David ang tungkol dito. Alam kong sasabihin mo yan. I got that covered. Wag kang mag-alala. Dad, I need money. Tumigil si Mr. Bautista sa pagpirma ng mga dokumentong nakapatong sa lamesa nito. Nginitian siya nito. Well, I was wondering kung kailan ka magsasabi. It took you long enough. How much? Alam ni Cassie na iniisip nitong naparoon siya para humingi lang ng pang-shopping. 12 million. Sabi niya. He stared at her. Na makitang seryoso siya ay sumandal ito sa upuan. Sigurado akong may maganda kang paliwanag sa paglapit mo sa akin para humingi ng ganyang kalaking pera. It's David. Simula niya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng magulang. No, Dad. It's not what you're thinking. Pagtatanggol niya sa asawa. Hindi alam ni David ang tungkol dito. He doesn't even know what I knew his company is having financial problems. And kailangan niya ng tulong ko, Dad. And I need your help para matulungan siya. Pakiusap niya. Hindi maliit na halaga ang 12 million, Cassie. Hindi siya nagsalita. Matagal na nag-isip ang daddy niya. Dad, please, I'll do anything. Samo niya. Malapit nang maiyak. Bahagyang tumaas ang kilay nito. Anything? Tumango siya. Kahit ang kapalit ay bumalik ka at magtrabaho dito? David won't like it. Bumuntong hininga ang matanda. Hindi rin niya gusto na lumapit ka sa akin para humiram ng pera. Besides, you did say I'll do anything? Inilapag ni Cassie ang isang tasa ng mainit na kape sa ibabaw ng lamesa. Kasalukuyang abala si David sa pagtatrabaho sa harap ng computer. Hon, can I ask you something? Sure. Hindi ito tumigil sa ginagawang plano sa computer pero alam niyang nakikinig ito. Will you mind very much if I work? Inabot nito ang tasa ng kape. I guess not. But only if that's what you want to do. What do you have in mind? Alam niyang ito na ang pinakamahirap na bahagi ng usapan. Well, Dad offered me a job. Mahabang katahimikan ang sumalubong sa sinabi niyang iyon. Ibinaba ni David ang hawak na tasa nang hindi umiinom mula roon. He looked at her. She would have given up everything to know kung ano ang tumatakbo sa isip ng asawa ng sandaling iyon. Pero ngumiti lang ito. Will this make you happy? No. Gusto niyang sabihin, but it will make things right for you. I am not unhappy, David. Aniya na parang kinailangan niyang ipaalam iyon. I am perfectly happy where I am but... Sorry, you don't have to explain. Hindi rin iyon ang ibig kong sabihin. Not knowing what else to say, sinabi niya ang pinakamalaking emosyon na nasa kanyang puso. I love you. His gaze softened as he reached out to her and kissed her softly on the lips. Muling nagkita sina Cassie at Adrian sa restaurant kung saan una silang nag-usap tungkol sa problema sa kumpanya ni David. Iniabot niya rito ang manager's check na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Kay Adrian nakapangalan ng cheque para pwede nitong i-encash bago ipasok sa opisina nang sa gayon ay hindi matrace sa pinanggalingan. Bago sila naghiwalay, she made Adrian promise not to tell David about the money dahil baka hindi siya patawarin ng asawa. Samantala, bumalik siya sa family company nila and this time, it was a completely different Cassie who went to work. Para natagpuan niya ang sarili, ang gusto niyang gawin, ang mga bagay na mas mahalaga sa buhay niya. Siguro masasabing nag-mature na siya at mas naging handa sa mga responsibilidad. Dahil matalino at ang experience niya habang nagtatrabaho kay David noon ang naging gabay, nakuha niya ang respeto ng mga katrabaho. Hindi nagtagal at binigyan na siya ng ama ng mas malaking trabaho at responsibilidad. Dahil doon, mas maraming oras ang inilalaan niya sa trabaho. Malimit siyang umuwi ng 10 oras ng gabi. At dahil ganoon din ang demand ng trabaho ni David, they spent less and less time together sa panahong dapat kinikilala pa nila ng mas mabuti ang isa't isa. Mananaig ba ang pagmamahalan nila sa isa't isa? O tuluyan na magtatapos ang kanilang pagsasama? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.